At kasama natin live na live sa studio sa table tennis star Catherine Cruz na gumagawa ng ingay ngayon sa international stage. Good morning! Good morning Good po. morning. Ayan, thank you for joining us. Umpisa na natin ang kwentuhan. Paano ka ba nagsimulang mag-table tennis? Nagsimula po ako mag-table tennis dahil yung parents ko po ay parehong coach po sila sa school na Paco Citizen Academy Foundation. Ayan, kaya naman more time with the parents at kasama nga din natin sila dito. Good morning po sa inyo. Yun. Pero sa tingin mo ba, paano naging malaking motivation para sa yung parents mo na coach tapos pasukin ang mundo ng table tennis? Yun nga po, kasi po nung bata po ako, lagi po ako naiiwan sa bahay kasi kailangan nila mag-work, yun po. So, nung nagkakaedad na ako mga 6 or 7, sabi ko po sa kanila na gusto ko pong i-try. Yung una po nasa isip ko parang to spend time with my family lang po. Then, ayun, nagkataon po na nag-enjoy din po ako and napamahal po ako dun sa sport sa murang edad. Ayun. Ayan. Ngayon, how old are you now? 18 years old po. 18. You're a very young table tennis star pero you're competing already internationally. Yes. So, ano ba yung drive mo? I mean, what motivates you lalo na kapag compete ka na sa ibang bansa? Siguro po, una-una yung family ko po and yung brother ko. Tapos, namamotivate po ako every time na nananalo po kasi nare-represent ko po yung country ko and napopromote ko po yung sport na table tennis. Ayun, she's not just competing, no? Nananalo rin siya ng awards dito. Pero yun nga, no, isa ka sa mga naka-receive ng award at PSU Women in Sports. Anong feeling para sa'yo? Masaya po and nakaka-overwhelm po na ma-invite sa mga ganong klaseng event. And kaya nga po nasabi ko, masaya po ako na napopromote ko po yung sport ko kasi po, hindi po gaya ng ibang sport, wala po masyadong hindi masyadong nababanggit yung table tennis and hindi masyadong napopromote nga po. And masaya lang po ako na nakakakuha ako ng awards para po mapakita na ay may table tennis player din po yung Philippines. Ngayon naman, paano yung experience mo in winning medals? Well, gold medals in your previous competition at saka yung mga iba po pang nasalihan. Sa una po, masaya lang po. Pero nung tumatagal na po, syempre po pag may na-achieve tayo, parang gusto po natin ma-maintain or mas maangatan pa po. So, ayun po, parang tinatake ko po as experience and motivation yung kada panalo ko po para mas lalo pa po akong magpursige and hindi po magpabaya sa training. Ayun. Pero pwede mo bang ibahagi sa amin yung goal mo dito bilang table tennis player? Someday, ano ba yung gusto mong maabot? Ano ba yung gusto mong ma-achieve? Siyempre po, gusto ko po maging Olympian and yung una, lagi ko po sinasabi, gusto ko maging Olympian. Pero habang tumatanda po ako, gusto ko pong maging Olympian and gusto ko rin po na maging able to win medals in different competitions po. And kasama na po dun yung Olympics and yung mga SEA Games po. Ayun. Well, ikaw ay isang estudyante pa. So, paano mo nababalanse yung paglalaro at saka pag-aaral, pagtitraining and yung pagko-compete sa iba't ibang tournaments? Nung una po kasi, nung hindi pa po ako masyadong competitive sa table tennis, nasa top din po ako sa klase. Wow! Honor student din po ako before. But nung nagsistart na po ako na mag-compete, nagsimula po sa mga palarong pambansa, then may mga absences na po. Tapos, syempre, hindi ko na po may kailangan pong i-sacrifice. So, imbes na nasa honor pa din, medyo bumaba. Pero, ang importante naman po sa akin is, nakakapag-compete ako while may natututunan pa rin po sa klase. Follow-up question ko lang, paano mo nagagawa yun? Paano mo siya na-maintain to be on top, both in academics and your sport? Sa tingin ko po, if may goal po tayo or may gusto po tayong ma-achieve or ma-maintain, pipilitin po natin. Parang kahit mahirap, syempre ang daming puyat, ang daming stress, pero hanggat may goal po tayo and may gusto tayong ma-achieve, parang
worth it naman po lahat sa huli. Ayun. Sikreto talaga dyan, partner, time management At kung Yes. paano mo idisiplinahin yung sarili mo sa pag-ensayo at pag-aaral. So, yun yung nakaka-proud sa pagiging atleta sa mga atleta. Kasi nababalance sila ng husto yung ano nila yung oras nila dun sa pag-ensayo sa lahat. Tapos, di ba, alam mo naman, pag sa eskwela, hindi biro Ganun kadali. Oo, hindi ganun kadali. Ito pa, your parents are coaches. Opo. So, gaano sila kahirap maging coach? Gaano sila kahirap maging parent? When do they draw the line as a parent and as a coach? Ano po, pag si mama po kasi before, mas strict po siya sa academics. Then si papa medyo, basta pumasa ka lang sa academics. Pero sa table tennis ko naman, sobrang push naman po. So parang dun po nababalance na si mama mas nagpo-focus sa side na to, then si papa dito po. So, ano po. Pero minsan may times na hindi maiwasan na pag-coach po silang pareho. Kahit nasa bahay na lang, yung minsan na ano po yung dapat i-improve mo yung ganito, ganyan. Pero okay lang naman po kasi natulungan naman po ako sa paglalaro ko and Oo. nakatulong naman po. Yun ang maganda doon, partner, kasi loob at labas ng sport, napapractice nila yung ganong attitude. So, Yes. nababalanse nga. Maganda yung balance, partner. Totoo. Pero hindi ka ba nahihirapan na, alam mo yun, yung parents mo, coach mo din? Minsan po mahirap po, syempre, kasi iba rin po yung pressure na, syempre, kailangan makapag-perform ka kasi yung parents mo po, yung parang reputation din ng parents ko yung nakasalalay. Pero imbes na negative na, baka matalo ako, baka may masabi ibang tao, iniisip ko po na pagka nanalo ako, parang positive na lang po na pag nanalo po ako, madadala ko rin naman po yung name nila and mapapaganda ko rin naman po yung reputation po nila. Ayun. Well, along the way, syempre, hindi naman sa lahat ng competitions mo nananalo ka. There will be times na hindi magiging maganda yung resulta. How do you take it? And how do your parents support you on that? Sinusupport po nila ako kasi usually po kasi lately yung mga international ko po, hindi ko po sila kasama. So, message po nila ako na okay lang yan and minsan may mga, di naman sermon, pero parang advice lang po na ito po yung dapat mong i-improve, ganyan. Tapos sa akin naman po, tinetake ko siya na, syempre minsan nakaka-down naman po talaga, lalo na pag nanalo ka din, minsan 2 sunod, 3 sunod na talo. Pero ano po, na-realize ko po na kasi na yung mga nasa top po, ilang beses rin naman po silang natalo bago po sila nakaabot dun sa taas po. So, kung wala po tayong failures, wala tayong kukuhanan ng lessons po. So, hindi po tayo mag-i-improve and mag-grow. So, I like that mindset, no? Yes. Very positive. Yung using the setbacks as a stepping stone para mas maging successful. Ganun naman talaga, partner, sa pagiging atleta. Araw-araw ka maghahanap ng motivation mo para ipagpatuloy. So, yun. Keith, meron ka bang mga upcoming competitions na pwede nating abangan? Baka may playoffs po sa US League ko po. Pero waiting pa po kung aabot yung team sa playoffs. Pero possible sa April 12 and 13 po yun. Then after, meron po akong match sa Indonesia, April 17 to 22. Wow. Then may competition din po ako sa Thailand. April last week to May first week. Then, my ITTF World Championships po ako sa May 17 to 25. Wow, nice. Grabe, napakarami Oo, ang kalit haba ka, ng local iyong at international paghahandaan. Pero competitions. nabanggit mo yung mga tournaments na lalaroan mo. Pag-usapan natin yung rankings mo. Nasaan ka ba ngayon? And anong masasabi mo dito? Currently sa juniors, sa under 19 girls, number 22. Okay. And this is World to. World or Opo. Asian rankings? World. rankings. Wow, Nice. wow. Nice. Number wow. 22. And for seniors naman po, currently 169. Okay. So, Pero ayun hindi po. pa rin, no? Na competing internationally, Oo. parang you won't
really, the numbers won't matter pagdating sa rankings. Basta you can play, you can compete, at saka masaya ka sa Opo. ginagawa mo. Meron ka bang goal ngayon this year na world number 22 ka sa junior? Opo. Junior, this year, meron ka bang goal na siguro this year, maka top 1 ako, maka top 5? Yung ano po, yung goal ko po kasi talaga nung last year is top 20 lang. Okay na ako sa top 20, ganyan. Tapos, nung naglaro po ako netong January, nanalo po ako. Umabot ako ng top 19. Wow. Opo, thank you. Pero may mga ano po, yung sa World Table Tennis po kasi per year, nag-expire po yung points. Okay. Bale, if sumali po ako ng January this year, next year January, same date, mag-expire siya. Mag-expire na. So, Okay. kailangan sali ng sali. Kailangan mag-compete ng mag-compete, Opo. no? Well, sabi nga nila, there's no way but up. Meron ka bang message o mga gustong pasalamatan ngayon? Go ahead. Ang message ko po, unang-una sa mga kabataan na gusto mag-ping-pong and nagsusstart na po, na wag po kayong ma-discourage pag natalo kasi pag na-discourage kayo, talo na kayo agad. Pero pagka tinake niyo po siya as lessons, mas mag-grow pa po kayo and wala naman gumagaling overnight. And thank you po sa parents ko, sa family ko, sa friends ko, sa KG Management. Sinamahan pa po nila ako today. Yan, syempre, Tapos, number one supporter. Sa ano ko po, sa PTTF family, sa tatan po, and sa mga sumusuporta and nagtutulong po sa akin sa mga equipments and sa lahat ng Yan, syempre. At marami pa siyang gustong batiin, pero congratulations! Yes. And of course, good luck sa iyong mga upcoming tournaments. Thank you for joining us this morning, Keith Reen Cruz, and to your family as well. Maraming Thank salamat. you. Kaya